ating passage ngayong umaga sa John chapter 9 verse 1 to 7. Let us read. As he passed by, he saw a man blind from birth. And his disciple asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Jesus answered, it was not that this man sinned or his parents, but that the works of God might be displayed in him. Verse 4, we must work the works of him who sent me while it is day. Night is coming when no one can work. As long as I am in the world, I am the light of the world. Having said these things, he spit on the ground and made mud with the saliva. Then he anointed the man's eye with the mud, and he said to him, go wash wash in the pool of Siloam, which means sent. So he went and washed and came back seeing. Let us pray. Panginoon naming Ama, maraming salamat sa umagang ito na iyong ibinigay sa amin upang pagmasdan ang iyong kabutihan, gayon din i-meditate ang iyong salita sa aming buhay. Dalangin namin, Panginoon, na liwanagin mo po ang iyong salita na ibinigay sa amin sa umagang ito sa aming puso at kaisipan upang magdala sa amin ng comfort at gayon din ng kaligtasan at pagsisisi sa kasalanan. Dalangin po namin, Panginoon, sa inyo na kumilos ka at maipahayag ka sa aming buhay sa umagang ito. At dalangin namin na magbunga ang aming matatanggap na mensahe ng mabuting gawa para sa kapurihan ng iyong pangalan. Ang aming dalangin, Panginoon, na ito ay inilalagay namin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Sa ating natapos na chapter 8, makikita natin doon na ito ay patungkol sa liwanag ni Kristo. Ngunit itong ating passage ngayong umaga dito sa chapter 9 ay kabilang pa rin doon sa tema ng liwanag ng Diyos. Makikita natin na mula doon sa chapter 7 patungo sa chapter 8 hanggang dito sa chapter 9, ito ay tema ng pangangailangan ng tao sa liwanag ni Kristo, ang pangangailangan ng tao kay Kristo at sa kapahayagan niya. At kung saan dito sa chapter 9 ipinaliwanag niya na ang pagkilos ng Diyos at ang liwanag ng Diyos ay nagdadala ng kaligtasan kung saan naisiwalat ang kalooban ng Diyos sa bawat persona ng kanyang ikinilos. Gayon din itong chapter 9, yung kalahati nitong chapter 9 o yung latter part nitong chapter 9 ay introduction naman sa chapter 10 kung saan ipinapahayag ni Kristo na siya ang good and compassionate shepherd. So makikita natin walang definite time kung walang definite time and date itong isinulat ni John dito sa chapter 9. Hindi katulad nung mga nakalipas na kanyang paglalagay ng date at araw nitong nitong pangyayari sa ministeryo ni Kristo. Dito sa chapter 9, walang definite date o walang definite na kung saan ito ino-observe. Pero meron tayong mga clue or evidence na ito ay nasa gitna ng Feast of the Booths at gayon din yung Feast of Dedication. Pagkat makikita natin mula sa chapter 7 and 8, nandoon yung pag-observe sa Feast of the Booths at pagdating naman doon sa chapter 10, sinabi doon sa chapter 10 verse 22, ino-observe yung Feast of Dedication sa latter part ng chapter 10. So makukonclude natin na itong chapter 9 ay nasa pagitan nitong dalawang feast ng mga Hudyo. Itong account na ito ay nagpapatuloy sa tema nga ng liwanag. At kung makikita natin sa chapter 8, general yung mensahe ng liwanag ni Kristo. Yung pinapakita doon yung kaharian ng liwanag at kaharian ng kadiliman. Ngunit dito sa chapter 9, napaka-personal ng atake ni Kristo kung ano yung epekto nito sa bawat individual. So makikita natin sa verse 1, makikita natin na ang ating Panginoon ay siyang humanap at lumapit doon sa
lalaking ipinanganak na bulag o walang paningin. Makikita natin dito sa passage natin na siya yung naghanap at umabot doon sa bulag na lalaki. Hindi siya hinanap ng bulag na lalaki. Hindi siya inabot ng bulag na lalaki, bagkus siya yung nag-engage para magkaroon ng biyaya itong lalaki na ito. Ipinapakita dito na hindi ang tao ang naghahanap kay Kristo, bagkus si Kristo ang humanap sa atin. Maalala natin yung sinabi kanina ni Brother Christian sa kanyang call for repentance, na yung pagkilos ni Kristo o yung kapatawaran ni Kristo, siya mismo ang nagbibigay. Hindi natin ito hinihingi o hindi natin ito hinahanap. Siya yung mismong lumapit sa atin. At makikita natin dito at magbibigay sa atin ito ng kaisipan kung tayo ay keen reader or sa ating pagbabasa. Marahil mapupukaw tayo ng kahabag-habag na kalagayan ng lalaking ipinanganak na walang paningin. Marahil, katulad ng mga disciples, magkakaroon din tayo ng curious mind kung sino talaga ang nagkasala. Marahil mag-iisip tayo kung anong dahilan kung bakit siya nagkaroon ng pagkabulag o walang paningin o pagkawala ng paningin mula pa lamang sa kanyang pagkapanganak o pagsilang. Yung tanong dito ng mga disciples sa verse 2, makikita natin, iyon ay kondisyon, iyon ay pagiging curious ng mga Hudyo at isang pagpapakita din ng compassion. Katulad natin mga kapatid, pag nakakakita tayo ng isang tao na merong malubhang kondisyon, hindi natin maiwasan na magkaroon ng compassion at magtanong kung bakit nagkakaroon siya ng affliction and suffering na katulad nun. Sa kanilang tanong, yung kanilang tanong ay nagmula din, hindi lamang doon dahil sa curious mind sila, ngunit meron silang background ng katuruan ng mga Jewish na tagapagturo. Ito yung katuruan, yung background nila dito sa kanilang katanungan, yung nandoon sa Exodus chapter 20 verse 5 na may interpretasyon yung mga Hudyo na yung kasalanan ng ama o ng magulang ay maaaring maipasa ang kabayaran sa kanilang anak. Actually, nakapagsulat sila ng apocryphal book patungkol dyan sa Shabbat chapter 55a. Ito ay nagpapakita na ang paniniwala nila at pag-intindi nila dito sa passage ng Exodus chapter 23 verse 5 naipapasa yung kasalanan o yung suffering, bunga ng kasalanan. Tama na ang kasalanan ay may kabayaran na affliction at suffering. Ngunit sa sagot ng ating Panginoon dun sa verse 5 to verse 3 to verse 5, makikita natin na hindi ito yung bunga ng kasalanan. Kadalasan yung affliction at suffering ay inaalaw ng Diyos upang tayo ay lumapit sa Kanya at para makita natin yung glory ng Diyos. At naniniwala din ang mga Jews. Pansinin natin yung kanilang katanungan kung yung tao ba mismong bulag o yung mga magulang niya ang nagkasala. Pansinin natin na meron doon na kaisipan sila na maaaring magkasala yung bata o yung bulag. Ibig sabihin, nung nasa sinapupunan siya, nagkasala na siya. May paniniwala din ganito yung mga Hudyo na sa Genesis chapter 25 verse 19 to 25, si Esau ay nagkaroon ng kasalanan kaya siya nagkaroon ng ganoong affliction o hindi natanggap yung biyaya ng Panginoon. Makikita natin dito na ipinapakita ng verse 2 yung background ng paniniwala o maling katuruan ng mga Hudyo na nandun pa rin sa mga disciples. Marahil meron din tayong kaisipan na ganito minsan patungkol sa affliction ng iba, sa suffering, sa sin ng iba. Maaari natin itong makita doon sa buhay ni Job.
na namuhay si Job sa kabanalan ng Diyos. Ngunit inalaw din ng Lord na magkaroon ng suffering si Job. Hindi dahil sa kanyang kasalanan, ngunit dahil nais ng Diyos na makita ni Job ng higit yung kalwalhatian ng Diyos at kabutihan niya sa kanya. At maaari natin makita yung ating curious mind minsan patungkol sa affliction and suffering ng tao sa pamamagitan din ng mga kaibigan ni Job. Naalala natin nung nagkaroon ng suffering si Job, ang sabi nila kay Job, baka dahil yan sa kasalanan mo. Baka yan ay bunga ng iyong mga tinatagong kasalanan. Minsan napakadaling humatol ng tao sa suffering na meron ang kanyang kapwa. Maaari nating salaminin ang ating sarili dito na madali tayong mag-judge sa mga tao na dahil sa kasalanan ang kanilang nararanasang affliction at suffering, itinuturo dito na tayo ay huwag mabilisang humatol. Bagkus sa kabila ng suffering at affliction na ating nakikita sa ating kapatid at sa kapwa, ituro natin sila patungo sa Diyos at kay Kristo. Bigyan natin ng kaisipan na ang Diyos at tapat at may planong maganda sa kanilang buhay sa kabila ng kanilang nararanasan. At dito sa verse 3 to verse 5, makikita natin yung kabutihan ng Panginoon at yung kasagutan ni Kristo dun sa kanyang mga disciple sa pagtutuwid niya ng kanilang isip patungo dito sa nakita nating suffering ng man born blind. Sinagot ni Christ yung suffering ng man born blind ay hindi dahil sa kasalanan niya o sa kanyang mga magulang. Pinahayag ng Panginoon na ito ay kalooban ng Diyos. Para sa mismong pagkakataon na ito, upang maihayag ang glory ng Diyos sa pamamagitan ng gawa ni Kristo. Naalala natin yung teaching natin about providence sa LBCF, sa ating Sunday School. Na lahat ng bagay ay ginogovern ng Panginoon. Maging ang suffering natin ay inaalaw ng Diyos upang mailid tayo ng gusto sa Panginoon, upang makita natin yung higit na epekto ng kasalanan sa atin, upang ma-appreciate natin yung gravity ng grace na meron tayong tinanggap sa Kanya. Dito ipinapakita ni Kristo ang pagiging soberano ng Diyos sa lahat ng pagkakataon sa buhay ng Kanyang nilikha. Huwag nating isipin na walang kontrol ang Diyos sa pagkakalikha sa atin. Dahil kung tatanggalin natin na itong affliction na ito at suffering na ito ay lumampas sa mata ng ating Panginoon at hindi niya ginovern, masasabi natin na ang ating Diyos ay hindi soberano at walang kasiguruduhan yung kapangyarihan niyang magligtas. Basahin natin yung Psalms chapter 139 to 13 na nagsasabi na ang lahat ng bagay ay under control ng Diyos, na ang lahat ng tao ay nilikha niya. Ang Diyos ay may control kung sino ang hahayaan niya sa mga punla ng ating Ama na mag-prevail, na makarating dun sa excel ng ating Ina. Kung hinayaan man ni ng Diyos na makarating yung may kakulangan na punla ng ating Ama sa excel ng ating Ina, ito ay meron siyang plano at tinahayag dito sa ating passage ngayong umaga na bagamat may kakulangan yung tao, ipinrovide ng Panginoon yung kasapatan sa Kanya sa pamamagitan ng pagdadala ng liwanag. Hindi natin tinatanggal na ang Diyos ay nag-allow nitong suffering ng tao, ngunit hindi siya ang nag-create ng suffering na ito. Pagkat mababasa natin sa Genesis chapter 1, verse 31, na lahat ng Kanyang nilikha, nung Kanyang matapos, sinabi niya, very good.
walang mali at puro maganda yung kanyang nilikha. Ang abnormalities ay bunga ng pagpasok ng kasalanan mula kay Adam. Ngunit hindi rin natin inaalis at binibigyan ng malinis na kamay ang mga magulang. Ang mga magulang ay may responsibilidad na pangalagaan ng kanilang sarili habang sila ay nagbubuntis. Ngunit ganun pa man, ipinapakita ng passage natin ngayong umaga na ang Diyos ay ang nag-aalaw ng mga bagay para sa kanyang mabuting gawa. Pagdating ng verse 3b to 4, makikita natin dito ang pagiging mediator ni Christ sa mabuting gawa ng Diyos, na si Kristo ay nagpahayag ng will at glory ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang gawa at ang dahilan kaya siya ay nagdwell sa kanyang creation upang tapusin yung mga gawa na pinlano ng Panginoon. Kung aalalahanin ulit natin yung ating teaching about sa providence, si Kristo ang greatest providence na ibinigay sa atin. Hindi lamang sa ating mga physical blessings, bagkus maging higit sa lahat sa ating spiritual needs, which is eternal. Makikita natin na ang kanyang pagpapagaling ay naghayag ng kapangyarihan ng Diyos at grasya ng Diyos sa kanyang nilikha. Dahil dito, sa pagpo-perform ni Kristo ng kanyang sign, nakita natin na may tunay na Diyos. Kung ano yung ginawa ng Diyos na paglilikha sa Genesis chapter 2 verse 7, ganun din yung ginawa ni Kristo dito. Ipinakita niya na kaya niyang lumikha ng paningin na wala sa tao. At dahil sa pagpapakita niya ng kapangyarihan ng Diyos, makikita natin na tunay ang Diyos. At sa pag-abot niya dito sa kaawa-awang nilalang na ito, sa bulag na tao na ito, ipinakita ni Kristo yung compassion ng Diyos sa mga bulag, physically and even spiritually. Pagdating ng verse 6, makikita natin dyan, mga kapatid, yung strange na healing ng Panginoon para maipahayag ang kadakilaan ng Diyos. Napaka-strange nung ginawa ng Panginoon kung babasahin natin yung verse 6. Gamit yung spittle, siya ay nagpagaling. At yung dust na nasa lupa. Madami yung interpretation patungkol dito. At magbabanggit ako ng dalawa. May nagsasabi na ang pag-form ng Lord ng mud sa pamamagitan ng spittle o ng dura ay same way ng paglikha ng Diyos doon sa Genesis chapter 2 verse 7 upang kumpletuhin yung kulang doon sa taong walang paningin mula sa kanyang pagkakapanganak. Meron din naman na nagsasabi na yung saliva ay nangangahulugan ng pagiging pure ni Kristo na nilagay doon sa mata ng bulag. Ngunit sa dami ng ating makikitang interpretation dito, maganda man sila o hindi natin tanggapin, isa lang ang pwede nating makita dito at isang sure na interpretation o position ang maaari nating tayuan dito. Ang ma-recognize natin na yung kagalingan o yung paningin na ibigay doon sa taong bulag ay mula kay Kristo. Hindi doon sa anumang object, bagkus doon sa nagbigay ng paningin. Hindi sa anumang bagay na kanyang ginamit. Kaugnay dyan, doon sa kanyang pagpapagaling, pinaghugas ng Panginoon doon sa pool of Siloam ang man born blind o yung taong walang paningin mula ng kanyang pagkasilang. At sa little comment o maliit o short comment dito ni Apostle John, makikita natin yung pool of Siloam ay nangangahulugan ng word na sent
na nagsisimbolize kay Christ. At kung babasahin natin yung Isaiah chapter 8 verse 6, ito yung pool na patuloy na tinatanggihan ng mga Hudyo. At nagsasalamin ito doon sa rejection ng kanyang mga tao sa John chapter 1 verse 11. Ito ay nagpapatibay na hindi ang anumang medium o anumang object na ginamit ang nagpapagaling, kung hindi yung ipinadala ng Diyos na kanyang anak na siyang nagbibigay ng biyaya mula sa Diyos. Anong makikita natin dito sa buong narrative ng ating passage ngayong umaga? Sa kanyang pagpapagaling at paghuhugas sa pool ng Siloam sa man born blind, na ang Diyos ay soberano sa lahat, maging sa pagliligtas at para mangyari ito, minijate ng ating Panginoong Hesus ang kalooban ng Diyos sa tao. Ipinahayag niya kung sino ang Diyos, kung ano yung kalooban ng Diyos upang maipahayag ang katotohanan ng Diyos. Tinrabaho niya yung kanyang perfect righteousness, yung mga inilaan sa kanya na mga dapat gawin para maipamalas yung kapangyarihan ng Diyos, para makita yung kadakilaan ng Diyos sa kanya. At yung pagbabayad niya sa krus, at gayon din yung kanyang resurrection, which is yung comfort ng bawat mananampalataya. Pinapakita dito yung pagiging soberano ng Diyos sa kaligtasan, na lahat ay sa pamamagitan ng gawa ng Diyos at sa Kanya lamang. Kaya naman ang mensahe natin ay the light of Christ in church that shines in the world. At sa katotohanan na iyan, meron tayong dalawang mensahe. Una, ang works of God by Christ na makikita natin doon sa verse 4 to 5. At yung pangalawa naman ay yung works of God in His church na makikita natin sa verse 5. Let us consider yung una, yung works of God by Christ. Sabi sa verse 4, we must work the works of Him who sent me while it is day. Night is coming when no one can work. Yung trabaho ni Kristo dito sa pagkakataon na ito na ibinigay ng Diyos sa Kanya para ipamalas yung katotohanan ng Diyos na merong Diyos na tunay na siyang lumikha at merong Diyos na siyang may habag sa sino man na mananampalataya sa Kanya o sa Kanyang hinirang. Ang gawa ni Christ ay para sa kalooban ng Diyos, maipakilala ang tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos na nagbibigay ng grasya sa Kanyang mga hinirang. Kung ating babalikan yung buong konsepto ng Scripture, makikita natin na ang redemptive plan ng Lord ay hindi lamang contingency plan o makukot natin ang Panginoon in the act at magre-react lamang ang Diyos sa ating mga gagawin. Ito ay Kanyang iplinano sa eternity past, bago pa magsimula ang mundo. At doon sa providensya ng Lord upang mangyari ang mga bagay na ito, ikinasatuparan at minijate ng Panginoon yung plano ng kaligtasan para sa Kanyang mga hinirang. Kung ating titignan, sinabi ni Kristo na ito ay gawa ng Diyos. Siya ay naging mediator sa mga gawa na ito. The greatest providence that we have mula sa verse 3, sa sagot ni Christ sa plano ng Diyos, siya ay para bigyan ng katuparan ng plano ng Diyos, maihayag yung glory, yung kanilang kalooban sa pagliligtas ng mga hinirang at para magkaroon ng bunga ang mga hinirang niya at magbigay ng kapurihan sa Kanyang ngalan. Ang ating dapat makita rito, mga kapatid, there is unity in the works of the Father and the Son. Yung gawa ng Diyos ay yung gawa ng Diyos sa kaligtasan ay tanging sa Kanya lamang. Ang nais ipahayag ni Kristo na ang Diyos ay iniisip ang kaligtasan ng bawat isa na Kanyang mga inhibig. At ito ay ginawa at ipinahayag ng Diyos sa mundo sa pamamagitan ni Kristo.
Kung wala yung miracle o yung sign ni Kristo dito, hindi natin mapapatunayan yung pagiging Diyos ni Kristo. Hindi natin makikita na tunay yung pagkilos ng Diyos. Magiging malabo sa atin yung account ng creation. Magiging malabo sa atin yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya naman itong sign ni Kristo dito ay nagpapahayag na tunay ang Diyos. Na merong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na merong Diyos na lumilikha. Na siyang lumikha. Na merong Diyos na siyang nagbibigay ng buhay. Itong pagkakataon nito ay kasama doon sa kalooban ng Diyos upang ipakita niya ang kanyang katotohanan. Kung titignan natin yung sign na ito, ay pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos sa paglikha. Katulad ng sinabi natin kanina sa Genesis chapter 2 verse 7. Parallel ito ng pagkakataon na nilikha ng Diyos ang tao. Pagkat lumikha siya ng paningin mula sa kawalan. Huwag nating pagkatiwalaan yung bad at yung spittle na ginamit ng Diyos. Ngunit pagkatiwalaan natin yung kapangyarihan ng Diyos na lumikha, na kaya niyang lumikha. At sa pagkakataon din na ito, ipinakita yung tunay na habag ng Diyos at yung kanyang grasya. Ito ay hindi lang para magkaroon ng paningin yung bulag, ngunit upang makita ng lahat ang katotohanan na may Diyos, na siyang lumikha at patuloy na gumagawa para sa kanyang mga inibig. Ito ay kasama sa pagiging mediator ni Christ, ang ipakilala ang Diyos at maniwala sa Kanya ang lahat ng kanyang hinirang. Pansinin natin yung pagiging singular, yung singular at plural noun na sinabi ng ating Panginoon dito sa verse 4 to verse 5. Dito sa verse 4, sinasabi ni Christ na we must work the works of Him who sent me. At doon naman sa verse 5, sinabi niya na yung works na nagdadala ng liwanag sa mundo ay nagmumula lamang sa Kanya. Ano yung nais sabihin ni Kristo dito? Hindi i-deny ng ating Panginoon yung pakikiisa ng mga disciples sa Kanyang mga gawa. Ngunit lahat ng iyon ay galing lamang sa Kanyang grasya. Hindi sinasabi ng Diyos na walang halaga yung trabaho ng mga apostle nung nandito pa siya. Na walang halaga o hindi kagamit-gamit yung mga buhay natin sa kanyang ministeryo at siya lamang ang patuloy na gumagawa. Ngunit ang sinasabi ni Kristo dito, yung mabuting gawa at yung pakikiisa ng mga disciple at gayon din tayo ay sinusustina lamang ng kanyang grasya. Kung i-consider natin yung pagdakip kay Kristo, makikita natin doon na tinis yung mga apostles o yung mga disciples ni Kristo. Makikita natin na iniwan siya ng mga ito. Ito ay nagpapakita na kung hindi hinawakan ni Kristo o hindi hinahawakan ni Kristo ang sinuman, tayo ay patuloy na magpe-fail. Tayo ay patuloy na mawawalan ng mabuting gawa at pakikiisa sa ministeryo ng ating Panginoon. Makikita natin ang tulong ng mga disciples sa ministry ng Panginoon at iyon ay nirecognize ng Panginoon. Ngunit ang kabuuan ng lahat ay gawa ni Kristo lamang, ng Diyos lamang. Yan ang ipinapakita niya dito sa kanyang mensahe. At yung ginamit ng proverb na day and night dito, ito ay metapora o metaphor sa English na mensahe na nangangahulugan na ang araw ay nagpapatungkol sa buhay ng tao kung saan siya ay may kakayahang magtrabaho o kumilos para sa kanyang sarili o kumilos at maging productive. At yung gabi naman o yung night ay nangangahulugan ng kamatayan kung saan wala nang sino man ang maaari pang kumilos at gumawa.
ito ay pinapatungkulan doon sa buhay ng Diyos o sa buhay ni Kristo dito sa kanyang ministeryo sa lupa. Hindi ibig sabihin ng night na yung kanyang kamatayan ay nagsis o tumigil na yung kanyang paggawa. Ngunit sinasabi lamang dito ni Kristo na merong nilaan ang Panginoon o ang kanyang Ama sa kanyang ministeryo dito sa lupa para mapatunayan yung kanyang pagiging Diyos at para makita yung kaliwanagan at katotohanan ng Diyos sa kanyang mga gawa. Including itong passage natin ngayong umaga. Kasama ito sa nilaan ng Diyos para maipahayag yung katotohanan ng Panginoon. At kasama dito sa day and night yung urgency ng Diyos at pagiging aware niya sa kanyang trabaho para sa kalooban ng Diyos o sa kalooban ng kanyang Ama na napakarami niyang dapat trabahuin upang mapatunayan yung katotohanan ng Diyos na merong Diyos at mapatunayan yung pag-ibig na meron ng Diyos para sa kanyang mga hinirang. Ipinapakita dito na ang buhay sa mundo ni Kristo ay ang kanyang manggagawa para ipahayag ang katotohanan ng Diyos upang makita at maunawaan ang lahat ng kanyang mga hinirang upang magbunga ng kaligtasan at mabuting gawa sa kanilang buhay. Katulad nung puso ng gospel na ito. Lahat ng in-account ni John dito ay para maniwala tayo na si Kristo ang Diyos. At sa paniniwalang si Kristo ay anak ng Diyos, tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Maging ang pagpapagaling sa man born blind ay nagpapakita ng katotohanan ng Diyos at ng kanyang kapangyarihang magligtas. Makikita natin na hindi lamang sa kabulagan ng tao, sa pagpapagaling na ipinagkaloob ni Christ dito sa taong ito, ang kanyang naisin. Gayon din ang pananampalataya na magkaroon at mamunga dito sa tao na ito. Makikita natin sa verse 38 na namunga ng pananampalataya ang gawa ni Kristo. Dahil ang katotohanan, lahat ng tao ay bulag sa pagkakilala sa Panginoon. Hindi lamang physically yung pinapangulugan ng Panginoon dito, but spiritually. At hindi kumikilos ang Diyos para lamang isatisfy yung ating mga flesh, pagkos mas concerned siya sa ating standing spiritually. At ipinapahayag dito na lahat ng tao ay pinanganak na bulag sa katotohanan ng Diyos. Dahil sa compassion, nakita nung lalaking pinanganak na bulag ang pag-ibig ng Diyos. Dahil sa kapangyarihan na pagbibigay ng paningin ni Kristo, nakita ang kapangyarihan ng Diyos. Makikita natin yan sa verse 31 ng passage na ito. Namangha ang lalaki doon sa kapangyarihan ng Diyos kay Kristo. At ito ay namunga ng pananampalataya sa verse 38. Itong bagay na ito ay nagpapatunay din sa atin sa katotohanan ng Diyos. Bagamat tayo'y kaaway ng Diyos, kaaway nga, tayo ay binigyan niya ng kaliwanagan, kaligtasan sa pagkakilala kay Kristo at pagkakilala sa Diyos. Mababasa natin yan sa Romans chapter 5 verse 8. Nung tayo ay makasalanan pa, inibig na tayo ng Diyos. Hindi pa natin siya hinahanap. Pinagkamatayan niya na tayo. Katulad nitong sign ni Kristo dito sa pagbibigay ng paningin sa tao na pinanganak, na bulag, ay yung kanyang pagtapos ng gawa na mabuti at grasya ng Diyos sa cross. Pinagkamatayan ng ating Panginoon ang kanyang church.
kahit hindi siya hinahanap nito. Binigyan niya ng paningin kung sino ang Diyos. Sa krus ni Kristo, niliwanag ng Panginoon ang kabanalan ng Diyos, ang pag-ibig, ang grasya ng Diyos. Dahil dito meron tayong pananampalataya. Dahil dito may paningin tayo kung sino ang Diyos. Kung gaano kabanal ang Diyos. Kung gaano kabigat ang kanyang pag-ibig. At kung gaano kalawak ang grasya ng ating Diyos. Nagkaroon ng paningin ng ating mga puso sa katotohanan ng Diyos. At dahil sa kanyang muling pagkabuhay, nagkaroon ng pag-asa. Ang bawat isang nananampalataya na bagamat ang mundo ay puno ng suffering at affliction, mayroong pag-asa na muling pagkabuhay sa pamamagitan ni Kristo. At ito ay pagkakaroon ng buhay sa pamamagitan ng liwanag ni Kristo sa pagtanggal niya sa ating spiritual blindness. Kung titignan natin yung pagiging spiritually blind at yung pagiging blind physically ay merong pagkakapareha. Kung ating susuriin yung buhay ng isang bulag sa katotohanan ng Diyos, maaari nating masalamin yung buhay nun dito sa lalaking ipinanganak na walang paningin. Yung isang bulag ay umaasa lamang sa mga limos ng mga dumadaan. Kung siya ay kakaawaan at bibigyan ng barya, pagkain at damit. Ang spiritually blind ay para lamang tinatangay ng mundo kung saan gusto ng mundo siyang dalhin. Katulad ng sinabi doon sa Ephesians chapter 4 verse 14. Na kung wala tayong pananampalataya kay Kristo, para tayong tinatangay lamang ng hangin at alon. Ang bulag ay walang kakayahang makita ang tunay niyang pangangailangan. Makita kung sino ang tunay niyang pangangailangan. Nakakita na ba kayo ng bulag na humanap ng doktor at paano niya mapapatunayan yung doktor na yun ay effective at magaling? Kung wala siyang pruweba na nakikita dito. Ganito din yung spiritually blind. Walang kakayahan malaman ang tunay niyang pangangailangan. At makilala kung sino ang tunay na nagbibigay ng paningin at buhay, ng liwanag at buhay. Ngunit dahil kay Kristo at sa kanyang mga gawa, tayo ay nagkaroon ng kaliwanagan sa buhay. Nakita natin ang kanyang pag-ibig, naranasan natin ang kanyang kaligtasan, at nagkaroon tayo ng buhay na nagmumula sa Diyos. Ito ay ating naranasan. Dati tayo ay walang pagkakaunawa kung ano ang tunay na Diyos. Kaya nga, ginagawa natin lahat ng exhaustive, na extra ministry para lamang maging sigurado tayo sa ating kaligtasan. Para magmukha na tayo ay mga Diyos. Para magmukha na tayo ay silos sa tunay na Diyos. Ngunit dahil sa kapahayagan ni Kristo at sa kanyang gospel, tayo ay niliwanag sa tunay na kalooban ng Diyos at sa tinapos na gawa ni Kristo sa ating kaligtasan. At hindi lamang kaligtasan ang naging bunga ng liwanag ni Kristo dito sa mundo. Makikita natin na hindi lamang ang pagtugon sa liwanag ni Kristo ang effect nito sa mundo. Meron ding iba na tatanggi at patuloy na namamahali ng kanilang kadiliman. Makikita natin sa verse 16 na patuloy na itinatanggi ng mundo ang katotohanan ng Diyos kahit gaano ito nagliliwanag sa mga gawa ni Kristo. Kung ating titignan sa buong mensahe ng Scripture, walang katulad ng account na ito
na nagbigay ang Panginoon o nagbigay ang sino mang propeta o apostle ng paningin na sa taong ipinanganak na bulag. Ito ay unique na ginawa lamang ni Kristo. Siya lamang ang gumawa. At nagpapatunay na siya ay naglilikha. Nagpapatunay na siya ang manlilikha. Ngunit sa kabulagan ng mga tao, o sa kanilang patuloy na pagmamahal sa kanilang kasalanan at galit sa katotohanan ng Diyos, patuloy nila itong tinatanggihan. Makikita natin dito sa same gospel, sa John chapter 3 verse 19, ang pagmamahal ng tao sa kanilang sariling kadiliman, sa kanilang pagmamahal sa kanilang kabulagan. Kaya naman sila ay nananatili sa kanilang sariling kasalanan. Ayaw tanggapin si Kristo. Ayaw tanggapin na tunay ang Diyos. Ayaw tanggapin na yung kaligtasan at kaliwanagan ay nagmumula lamang sa Diyos. Mas pinaniniwalaan ng mundo ang kanilang sariling kaisipan. Mas pinapaniwalaan ng mundo ang kanilang sariling kasalanan. Ang dalangin natin ay hindi tayo ganito. Natatanggi sa katotohanan ni Kristo. Minsan sa buhay natin, madali natin tanggihan yung katotohanan ni Kristo. Lalo sa mga panahon na tayo ay inaatake ng mundo. Madali nating iwanan ang katotohanan ni Kristo pag may kasalanan na kumakatok sa ating pintuan. Iniiwasan natin yung katotohanan pag ito ay labag na sa ating mga sarili. Mas minamahal natin ang salita ng mundo kaysa sa katotohanan ni Kristo. Mas gusto natin yung advice ng mundo. Ang ating sagot sa problema ng pagbitaw sa katotohanan ni Kristo ay ang liwanag ni Kristo. Na kung merong affliction sa mundo, tignan mo yung liwanag at yung gawa ni Kristo. Na kung merong kasalanan, lingunin mo yung mabuting gawa ni Kristo, yung kanyang sinasabi patungkol sa pamumuhay ng kabanalan. Kung nakikita mo na mas nagiging higit yung iyong sarili, tignan mo yung gawa ni Kristo sa humility at submission sa kalooban ng Diyos. Naalala ko yung pag-share namin ni Grace nitong Thursday lamang nung share niya yung sinabi ni John Flavel na reproach na sa Diyos na siya ay bumaba sa lupa dahil ito ay sinful. Imagine natin yung pagiging selfless ng Panginoon. Pag nangingibabaw yung ating sariling kalooban. Ito yung ating magiging tugon sa lahat ng affliction, suffering, and sin sa ating buhay. Ang patuloy na pagtingin doon sa niliwanag na gawa ni Kristo upang magkaroon ng pagbabago yung ating buhay. Huwag nating tignan yung ating worthiness. Huwag nating tignan yung ating dapat makuha kay Kristo. Yung signs na ibinigay ni Kristo ay hindi katapusan. Nito ay para i-comfort yung ating mga laman. Kung hindi para dalhin tayo sa kaligtasan at magkaroon ng bagong buhay. Mga kapatid, sinasabi ko sa inyo at sinasabi ng mensahe natin ngayong umaga, it is not Jesus of the Scripture. If we cannot see the light of God, that changes lives. Makita natin yung pagbabago dito sa taong bulag. Siya ay tumindig sa pananampalataya. Humarap sa mga Pariseo, sa affliction ng kanyang mga kasama, even ng kanyang mga magulang. Dahil may change life. Nabunga ang liwanag ni Kristo. At kung ikaw ay wala pa sa pananampalataya sa Panginoon,
At ikaw ay patuloy na namumuhay sa iyong kabulagan at kasalanan. Itong naririnig mong mensahe ngayon ay pag-o-offer ni Kristo na yakapin mo ang kanyang liwanag para matanggal ang iyong kabulagan. Pagmasdan mo yung kagandahan ng gawa ni Kristo na hindi mo kailangang pagtrabahuan ang iyong kaligtasan. Pagmasdan mo yung kadakilaan ni Kristo na pag-abot sa iyo ngayon. At sa pagliliwanag niya sa iyong puso at kaisipan at gayon din sa spiritual mong mata, yung katotohanan ng kanyang mga gawa para sa iyong kaligtasan. Tunay si Kristo ang sinasabi ng ating passage at panampalatayanan mo na kung siya ay nag-create katulad ng Diyos doon sa Old Testament, sigurado ang iyong kaligtasan na kanyang tinapos sa krus ng Kalbaryo. Ang kailangan mo, kapatid, ay manampalataya sa Kanya at magsisi sa iyong kasalanan upang matanggap mo ang kaligtasan at buhay na nagmumula sa Kanya. At ang ating challenge para sa atin sa umagang ito, sow ourselves in the presence of Christ, who is our light. Bumabad tayo doon sa presensya ni Kristo na siyang nagdala ng kaliwanagan at nagtanggal ng kabulagan spiritually sa ating mga buhay. Itong buhay natin sa mundo ay maraming frustration, dala ng sin, dala ng affliction, dala ng suffering, ngunit ito ay kasama sa buhay ng isang tagasunod ni Kristo. Ito ay nagbabago ng ating buhay. Kapag tayo ay babad sa kanyang salita at sa kanyang katotohanan, tayo ay merong kakayahang tumugon doon sa tumugon ng mabuting gawa at mabuting gawa para sa kapurihan ng ating Panginoon. Hindi na tayo tumutugon ng naaayon sa ating sariling kaisipan, ngunit ng naaayon doon sa ating sa salita ni Kristo, sa paghawak sa Kanya. I-consider natin yung dalawang sign ni Christ dito sa gospel na ito na pwede nating i-mirror itong chapter 9 sa pagliwanag ni Kristo sa bulag na ito at doon sa chapter 5 doon sa lame man. Pareha silang inabot ni Kristo. Hindi sila nag-initiate na lumapit kay Christ. Itong mga ito ay nangyari sa araw ng Sabat sa pagpapagaling ni Kristo. Pareha silang tines sa kanilang faith. Dito makikita natin na sa araw ng Diyos, every Lord's Day, tayo ay inaabot ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kapahayagan ng kanyang gospel, sa kapahayagan ng kanyang mga gawa. At ang ating tugon ay marapat pananampalataya at pamumuhay ng naayon sa ating naririnig na salita. Sa araw ng Lord's Day, ang preaching of the Word, ang fellowship, ang prayer at sacraments ay pag-aabot ni Kristo at pagbibigay ng liwanag na siyang nagbibigay ng buhay sa atin. Yung ating gagawin mamayang sacraments, yan ay pagliliwanag ng Diyos sa ating mga bulag na kaisipan, sa ating mga makasalanang kaisipan, na tayo ay makasalanan na hinayaan ng Diyos. Pagpapatunay ng kanyang grasya at ng kanyang mercy sa fellowship ng bawat isa na ihahayag ang tamang pagtugon sa pamumuhay, taliwas sa pamumuhay ng mundo. Tayo nagde-devotion hindi lang para sa ating sarili, bagkus para sa ating mga kasama. Yung word ni Kristo na ipinipreach dito ay para mamunga ng pag-ibig sa bawat isa. Ng ating buhay. At sa pamamagitan niyan, sa pagtugon kay Kristo, nagkakaroon tayo ng pakikiisa sa gawa ng ating Diyos. At yan ay patungo sa ating pangalawang mensahe na the works of God in His church. Yung gawa ng Diyos o gawa ni Kristo sa kanyang iglesia. Ayan ay makikita natin doon sa verse 5.
Tunay nga na ang Diyos ay ngayon ay nasa trono ng kalangitan, ngunit hindi siya tumigil sa kanyang pagtatrabaho. Siya ay patuloy na gumagawa sa pamamagitan ng buhay ng kanyang mga tagasunod. Ang katotohanan dito sa ating passage, mga kapatid, ang pinapatunguhan ni Kristo dito ay yung kanyang gawa noong siya ay namumuhay pa sa mundo. Pero hindi naman, pero meron din siyang kaisipan patungo sa hinaharap kung saan siya ay babalik sa kalangitan at ang kanyang gawa ay ipagpapatuloy ng kanyang mga tagasunod. Yung katotohanan ni Kristo ay still nandito sa ating mundo, sa pamamagitan ng mga nananampalataya sa Kanya. Yung buhay mo, yung buhay ng ating mga forefathers in faith, yun ay pagkilos ni Kristo. Nung nag-ascend si Christ, binigyan niya ng Great Commission ng mga disciples. Nung mababasa natin sa Matthew chapter 28, verse 18 to 20, na sinabi niya doon sa kanila, na ipahayag ang gospel ni Kristo at yung kanilang gawa ay kasama nila palagi ang ating Panginoon. Yung kanilang pagtuturo at pagtatatag ng iglesia ni Kristo, yun ay pagsama ni Kristo sa kanila. Kaya naman masasabi natin na si Kristo ay patuloy pa din na gumagawa para sa gawa ng Diyos, sa kaligtasan ng kanyang mga hinirang. At ayan ay makikita natin doon sa Ephesians chapter 2 verse 17 to 22. Na ibinigay ng Diyos ni Kristo. Ipinagkaloob niya ang prophet at apostle at gayon din ang mga elders para sa foundation at pagkakatatag ng kanyang iglesia. Masasabi natin na yung buhay ng mga disciples at naging apostles ay para itatag ang iglesia ni Kristo. Ayusin yung katuruan na tinanggap nila kay Kristo. Ipahayag sa mundo yung kanilang nasaksihang gawa ni Christ para sa kaligtasan ng kanyang mga mananampalataya. Makikita natin doon na walang ibang mensahe yung mga apostles, kung hindi yung mensahe na makikita natin din sa Gospels. Ang ating dapat tandaan dito, the unity of the work of Christ and His church, yung pagiging isa nung gawa ni Kristo at ng kanyang simbahan. Makikita natin na kahit bumalik ang ating Panginoon sa trono ng kalangitan, continuous pa rin yung kanyang ministeryo at hindi tumigil. Kung ating titignan yung work ng ministry ni Christ, ito ay pagtawag sa mga makasalanan patungo sa kabanalan at pananampalataya sa Diyos upang magkaroon ng kapurihan ng pangalan niya. Yun yung gawa ni Kristo nung siya ay nabubuhay pa o nandito pa physically sa mundo. We are not saying na hindi siya physically nandito dahil tayo ay nandito at nananahan siya sa bawat isa sa atin. Ngunit ang sinasabi natin, yung time, yung glorious time na siya ay nagdwell sa kanyang creation, sa kanyang flesh. Ganito din yung gawa ng mga disciple ng Panginoon na ipinahayag nila yung katotohanan na nagmula kay Kristo. Makikita natin yan sa buong account ng Acts, hindi lamang sa pagpapahayag. Gayon din dun sa mga signs. Ito'y nangyari upang patunayan na kasama nila ang Diyos at patuloy na kumikilos si Kristo para sa kaligtasan at kapurihan ng Diyos. Kung babalikan natin yung Ephesians chapter 2 verse 17 to 20, ito ay kinakailangan upang ma-establish ang katotohanan ni Christ sa kanyang iglesia, hindi lamang sa mga Jews, gayon din sa mga Gentiles. Tandaan natin, si Kristo ay nagpahayag lamang sa mga Jews. In-establish niya yung katotohanan dun sa kanyang mga disciples. At yung mga disciples naman ang nagkalat sa mundo nung kanyang katotohanan.
Kaya masasabi natin yung gawa ng mga disciples at mga apostles, yun ay gawa pa rin ni Kristo. Hindi gawa ng mga disciples, bagkus gawa ni Kristo sa kanilang buhay. Ito ay kasama sa panghako ng ating mga Panginoon, ng ating Panginoon sa John chapter 14, verse 12 to 17. At naging evident sa pagbaba ng Holy Spirit sa kanila sa Acts 2. Nakita natin na sila ay nakapagsalitan sa iba't ibang lengguwahe upang maipahayag sa iba't ibang bansa ang gospel. Gayon din makapagpagaling ng may sakit sa Acts 4, si Peter and John. Kasama dito ang mga direct revelation mula sa Diyos. Lahat ng ito ay ibinigay sa kanila para ma-establish yung iglesia ni Kristo sa bawat dako ng mundo. Hindi ko pinapangahulugan yung sekta ng iglesia ni Kristo, bagkos yung Universal Church na siyang naniniwala kay Kristo at sa Trinidad. Sa pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos sa mga apostles, huwag tayong magkaroon ng maling interpretasyon. Huwag tayong madaling mag-isip na yung post-resurrection lamang o pagtapos lamang ng resurrection, nagkaroon ng association o pagkakagamit ng mga disciples sa ministeryo ng ating Panginoon. I-consider natin yung Matthew chapter 10 at Luke chapter 10, kung saan ginamit sila ng Panginoon upang ipahayag ang mabuting gawa ng Panginoon. Hindi ibig sabihin na ang mga disciple ay nagkaroon lamang ng pagkakagamit doon lang sa resurrection. Sila ay may pagkakagamit din doon sa oras na nandito ang ating Panginoon. Sa pagkakaroon ngayon ng mga apostles and prophets, huwag tayong magkaroon ng maling kaisipan dito. Wala na pong apostles at prophets sa mga panahon na ito. Ang office na iyan ay nagsis na o tumigil na. At natapos iyan sa era o doon kay Apostle John. Ito ay kanyang sinabi doon sa kanyang huling panulat sa Revelations, doon sa huling chapter ng Revelation, sa verse ng 18 to 19, na wala nang revelation pa ang maidadagdag dito sa kanilang mga gawa. Marahil iisipin natin na less ang light ng Panginoon kung wala ng apostles at prophets sa mga panahon ngayon. Ngunit tignan natin kung gaano kakumpleto yung revelation ng Panginoon sa ating kapanahunan. Kaysa doon sa ini-establish pa lamang yung church ng ating Panginoon. I-appreciate natin yung complete canon ng Scripture na meron tayo ngayon. Kung gaano karami yung magandang translation na meron tayo ng Biblia. Tignan natin yung mga giants of theology. Kung paano nila inarticulate ng maayos. Dahil kumpleto na yung canons of Scripture, mas nakikita natin yung grasya ngayon. Mas higit nating natatanaw yung grasya ngayon. At mas higit nating nakikita si Kristo at yung kanyang mga gawa dahil sa kapahayagan at kumpletong kapahayagan ng kanyang salita. Dati para mabasa mo yung letter ng mga apostles, mabasa mo yung gospel, kailangan nilang magpasahan ng letter. Kailangan nilang isulat uli ito o kumopya ng mga ito. Pinagpala ang ating kapanahunan dahil tayo ay mas sagana sa revelation ng Diyos. Katulad ng sinabi ng ating Panginoon kay Thomas the Doubter sa chapter 20 ng gospel na ito, na mas mapalad ang hindi nakakita sa kanya ngunit naniwala. Tunay na mas mapalad tayo dahil mas kumpleto yung kapahayagan ng Diyos. Alam na natin yung ibig sabihin ng pagkapako ni Kristo, kung ano yung sinasalamin nito sa Old Testament.
Alam na natin yung mabuting gawa ni Kristo, yung righteousness ni Christ, kung para saan. Alam natin ngayon na hindi sapat yung pag-aalay sa Old Testament. Pagkus ito'y sinapatan ni Kristo. At hindi mangyayari yan kung hindi na kumpleto ang revelation ng Panginoon. At sa mapalad at sa pinagpalang henerasyon ngayon, ito ay ating tinatamasa. Kung may miracle man sa panahon natin ngayon, ito yung mabigyan ng buhay ni Kristo ang isang taong patay at bulag sa kasalanan. Ang buhay ng isang kabilang, ang buhay ng bawat nagpapatuloy at nagsusumikap na maging kaisa sa pagpapahayag ng gospel ni Christ ay nagpapatunay ng buhay na tinanggap kay Kristo at nagpapatunay ng pagkilos ni Kristo at patuloy na pagiging liwanag ni Kristo sa ating buhay. Ngunit huwag tayong magkaroon ng kayabangan na tayo ay kailangan ng Diyos. Basahin natin at balikan natin yung Ephesians chapter 2 verse 10 palagi na itong mga bagay na ito ay ginawa ni Kristo at para sa kapurihan ng kanyang pangalan at wala tayong maipagyabang kung tayo man ay nagiging bahagi at nagkakaroon ng pag-ibig sa kapwa natin. Yan ay gawa ni Kristo para sa kapurihan ng pangalan ng Diyos. Ang ating pinupunto dito mga kapatid, the work of Christ continues in His church. Hindi nagsis yung kanyang gawa, bagkus ito ay nagpapatuloy sa buhay ng bawat isa sa atin, sa buhay ng bawat mananampalataya. The work of Christ in the lives of His saints. Ang gawa ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang church ay nagpapatuloy sa pagpapahayag ng katotohanan. Ang gawa ni Kristo sa pamamagitan ng buhay ng kanyang church ay nagpapatuloy sa pagpapakita ng grasya sa mundo at gayon din sa pagmamahal sa kanyang church. Pinapakita natin na totoong may banal na Diyos dahil tayo'y sumusunod doon sa ginawa ni Kristo. Dahil pinagbayaran niya ang ating kasalanan, na-convict ang ating puso na yung way ng tamang pamumuhay ay sa pagsunod sa salita ng Panginoon. Pagpapakita natin ang grasya sa mundo na patuloy nating ipinapahayag ang gospel ni Christ sa pagmamahal sa kanyang church, sa pag-iibigan sa bawat isa, sa pag-ibig sa bawat umaattend, sa pananalangin sa kanilang kaligtasan. Ito yung ating mabuting gawa sa kapanahunan natin ngayon. At huwag tayong magkaroon ng katulad na pag-iisip, katulad doon sa mga miyembro ng Montanism na kung saan natagpuan noong 2nd century na nagkaroon ng pag-iisip na sila ay meron pang gifts of apostle and prophets. Pahingin nga akong tissue. Na meron pang gifts of apostle and prophets. Hindi para sa kanila, sila ay nagkakaroon pa ng mga vision. Sila ay meron pang speaking of tongues. Sila ay may direct revelation pa sa Diyos. Itong kilusan na ito ay ang Ama, na kung saan nakikita natin yung modern evangelicals ngayon, yung mga particularly yung mga Pentecostal movement, kung saan ginagawa nila sa kanilang church yung speaking of tongues, yung vision, nasusunod yung direction ng kanilang church sa pamamagitan ng vision na ibinigay ng Diyos sa kanilang pastor. Nagkakaroon ng secondary Christian kung hindi ka marunong mag-speaking of tongues. Kung hindi ka tumutumba sa slaying of the Holy Spirit. At higit sa lahat, nagkakaroon ng maling katuruan na yung ating biyaya ay nandoon sa healing at sa prosperity.
Kung hindi ka pinapagaling ng Panginoon, ikaw ay walang pananampalataya sa Kanya. Ikaw ay secondary Christian. 50-50 ang iyong kaligtasan. Imbis na si Kristo ang tignan, ang tinitignan yung mga nagpe-perform ng ganitong mga milagro. Church, yung milagro ni Christ dito sa ating passage ay hindi, ang pinakil ng biyaya ni Kristo dito ay hindi yung mapagaling yung mata ng bulag, kung hindi magkaroon ng pananampalataya at buhay ng naaayon sa Diyos. Talikuran natin yung mga ganitong katuruan katulad nung ginagawa ni Brother Louie na he protects, he attacks, but most especially, he calls out heresy. Ngunit mas more gracious ang gawin natin. Biro lamang, kapatid. Hindi ito yung ating trabaho sa kapanahunan natin ngayon. Ang ating trabaho ay ipahayag ng patuloy yung mga gawa ni Kristo nang siyang nagtatanggal ng ating kabulagan at paunti-unting nagdadala sa atin sa paniniwalang si Kristo ang anak ng Diyos at ang kanyang biyaya ng kaligtasan ay totoo at perpekto. At sa patuloy nating pakikiisa sa kanyang katotohanan, tayo ay nagkakaroon ng bagong buhay. At yung bagong buhay na iyan, mga kapatid, yan ang ginagamit ng Diyos o yan ay nagiging avenue o reflection o reflector ng liwanag ni Kristo. Kung kanina sinabi natin na it is not Jesus Christ of the Scripture if we cannot see the light of God that changes life. Dito masasabi natin, it is not Christ that is in us if the world cannot see the light of God in our lives. Masasabi natin na hindi si Kristo yung ating tinanggap kung wala yung buhay na binago ni Kristo. Makikita natin dun sa ating New Testament scripture ngayong umaga, yung pagpapala ng isang tunay na Kristiyano at tunay na mananampalataya ni Kristo. Ito yung mga pagpapala ni Kristo. Yung mula sa verse 3 hanggang verse 11. Hindi yung magkaroon ka ng kagalingan. Tandaan natin, kung tayo man ay magkaroon ng miracle ng pagkakagaling, tayo ay hahantong pa rin sa kamatayan, mga kapatid. Ngunit ang biyaya ni Kristo ay narito sa kanyang kapahayagan na i-account ni Matthew. Ito yung blessedness ng nakay Kristo. Bilang tayo ay nakalaya sa blindness ng kasalanan. Ito ang pananaw natin sa buhay. Ito ang bagong perspective natin patungo sa katotohanan. Dahil meron tayong kabigatan sa buhay. Bunga ng indwelling sin. Nasirang relasyon. Ekspektasyon at pangarap sa mundo. Ngunit ang mga ito ay hindi sasapat sa liwanag at sa biyaya ni Kristo na ibinigay niya sa ating buhay nang tayo ay manampalataya sa Kanya at magkaroon ng kaligtasan. Ang tunay na may kasapatan, ang patunay na tayo ay may kasapatan kay Kristo ay meron na tayong mga bagay na binanggit dito sa Matthew chapter 5. Verse 3 to 11, hanggang doon sa 16. Bagamat tayo ay malayo sa mundo, sa buhay ng mundo, tayo ay sagana kay Kristo. At sinasabi dito na patuloy
na pamumuhay ng naayon kay Christ, nagliliwanag din si Kristo sa mundo. Doon sa verse 12 hanggang verse 16, tayo ang salt and light ng mundo. Hindi per se ikaw yung light kung hindi si Kristo na nasa iyong buhay. At yung ating challenge para sa bagay na iyan, live in the light of Christ as He continually work the works of God in us. Mag-respond tayo sa gawa ng Panginoon sa ating buhay. I-consider natin yung man born blind nung siya ay inabot ni Kristo, tumugon siya sa pananampalataya. Madaming allegorical interpretation about sa paraan na ibinigay sa pamaraan ng pagbibigay ng paningin ng Panginoon sa kanya. Ngunit we must take yung position ni John Calvin dito nung sinabi niya na commences the operation in a way which appears to be highly absurd, for by anointing his eyes with clay, he in some respect double the blindness. Hindi pinagaling ng clay yung mata ng tao. Si Kristo yung nagpagaling. Ngunit dinoble ni Kristo yung kabulagan ng tao sa pagtatakip niya ng clay doon sa taong ito. At dahil sa clay at sa water of Siloam, kaya siya, hindi dahil sa clay at doon sa water of Siloam, kaya siya nagkaroon ng paningin. Dahil ito sa pinagkaloob sa kanya ni Kristo. At yung paghuhugas niya ng mata doon sa pool of Siloam, yun ay test ng Lord sa kanyang pananampalataya. Ang tanong dito, naabot ba tayo ng grasya ni Kristo? Tayo ba ay nag-respond katulad nitong blind man na ito? Isinapamuhay ba natin ang kanyang grasya at kanyang salita? Paano tayo magre-respond sa challenge na ito at sa katanungan na ito, sa pagtugon sa kabanalan sa kanyang dinala sa atin? Philippians chapter 2, verse 12 to 13. Hindi lamang sa may nakatingin, bagkus sa araw-araw na pamumuhay. Pag-ingatan natin yung kaligtasan na ating tinanggap kay Kristo, nang may takot at pag-iingat. Yun ay sign na ikaw ay nagkakaroon ng pagtugon sa Kanya. Nagiging mindful tayo sa ating action, sa pagtugon, sa pag-ibig sa kapwa, mananampalataya at pagpapakita ng compassion ni Christ sa mundo. Patuloy na pakikiisa sa pagpapahayag ng gospel ni Kristo sa pamumuhay natin sa pag-ibig at kabanalan. Tayo ay nagiging daluyan ng pag-ibig at liwanag ni Kristo. Tandaan natin mga kapatid, ang buhay natin, ang natatanging nababasang gospel ng mga taong nakapaligid sa atin na patuloy na bulag sa kasalanan. Hindi sila nagbabasa ng scripture at kung magbasa sila ng scripture, malabo sa kanila. Ngunit pag nakikita nila yung mabuting gawa ng Diyos sa iyong buhay, na patuloy kang namumuhay sa kabanalan at grasya, parang nababasa na rin nila yung gospel ni Kristo. At sa ating pagtatapos, God is sovereign. Yung mensahe nitong yung mensahe sa atin ngayong umaga, God is sovereign in the life of His people. Wherever we are right now, katulad ng man born blind, intended ng Panginoon, kung nasan ka ngayon. For He has a plan in your life, and we have to respond in faith by believing and acting according to His word. We must not put the light of, para yung pananampalataya natin ay nagpapakita katulad ng nitong bagay na ito. We must put our lights in the place where everybody can see. Sabi sa Matthew, it means we must place God in the top of our lives, or in the pinnacle of our lives,
so that the world may see Him in us. Let us pray.